Ano daw yung mark na nandun sa taas ng katakana or hiragana? So, ang tawag nila doon, diacritical mark. So, dalawa lang naman yon. Isang parang dalawang diagonal na magkatabi or code sign, and then meron din naman yung maliit na below or parang degree Celsius. Yun yung sign na yun. So, unahin ko muna yung sa small circle. So, isa lang ang pinaglalagyan nun sa H sound or ha, hi, hu, he, ho. Yung ha or yung H, pag nilagyan ng circle na bilog na yun, magiging P sound siya. So, yung ha, hi, hu, he, ho, magiging pa, pi, pu, pe, po. So, ang next naman, yung two diagonal stroke or yung quote sign. So, inilalagay siya sa K, S, T, and H. K, S, T, and H. So, kapag sa K, yung ka, magiging ga, magiging G sound siya. So, magiging ga, gi, gu, ge, go. And then, kapag sa S naman, magiging Z sound siya. So, magiging za, G, instead of Z, G. Okay? And then, zu, ze, so. And then, kapag naman sa T, magiging letter D siya, or sound ng D. So, da, G again, yung chi. Da, G, zu, de, do, yun, ganun siya, may exemption talaga, masanay na kayo doon. And then yung H naman magiging B, or ba, bi, bu, be, bo. So, yun lang. Sa susunod, ipopost ko tong learning material na to para mas mabalikan ninyo. So, ang next naman, discuss ko yung para mga baby characters na nandun sa tabi nila. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. Miti ko today. Arigato na.